motorman o kotse. At ang sasabihin nila, ang pinaka nakaka-addict na bahagi sa lahat ay ang adrenaline o yung bugsong nararamdaman ng katawan na parabagang buhay na buhay ang bawat hibla ng iyong pagkatao. Ito ay dahil ang kombinasyon ng pambihirang bilis at isang dambuhalang piraso ng bakal ay nangangailangan ng ibayong pagka-alerto. Dahil hindi kagaya ng ibang anyo ng palakasan o sport, ang karera ng sasakyan ay hindi lamang usapin ng tagumpay o kabiguan, kundi pati na rin ng buhay o kamatayan. Sa sports car na humaharurot sa halos 300 kilometro sa masikip na kurbada, ang isang pagkakamali lamang ay magre-resulta sa matinding disgrasya. At yan ang malalaman ng dalagang si Vera na napasok sa isang gawain na kadalas ay bibihira ang tulad niyang babae. At marami magsasabi na sa likod ng manibela ay hindi naman mahalaga ang kasarian. Kung ano man ang nasa gitna ng iyong hita ay hindi naman kinikilala ng silinyador at preno. Pero sa wika nga ng mga macho, kung ang katapangan daw ay sinusukat sa bahagi ng katawan ng lalaki na nagsisimula sa letrang B o ba, kung makita mo raw kung paano sumunog si Vera ng gulong sa racetrack, ay masasabi mo raw talaga na higante ang meron ang dalagang ito sa sobrang lakas ng loob. Pero mga kapatid, may mangyayari po kay Vera at mula noon ay marami na siyang babasagin. Nung una ay mga records lang ng naitalang bilis. Pero kung ano ang susunod dyan, yan po ang ating susundan. Sa ating kwento ngayong Lunes ng kababalaghan sa Sana Lourdes, sa isang dulang sinulat ni Macris Magboo or Pilya tungkol sa pag-ibig, kabiguan, misteryo at kamatayan. Ito na po mga kapatid, ang kwentong pinamagatang Demonyo sa Bilis. Vera, narinig mo ang bili ng engineer at mechanic. Alalay lang sa umpisa, lalo na sa mga paliko. At inaaral pa nila ang bagong adjust na suspension. Pati ang mga dapat ayusin sa pangkalahatan ng makina at sa ilalim ng kotse. Okay. Huwag kang arangkada na mas mabilis sa tamang speed. At ang timing ang pinaka-importante. Sige po, Chief. Tatandaan ko yan. Pati po yung timing. Copy. Practice pa lang to. Isang buwan na lang qualifying round na ng Asian Cup. Kapag hindi ka nakapasok ngayon, maghihintay na naman tayo ng isang taon. Kaya importante talagang mag-iingat ka at maging masunurin sa mga bilin ng teammates mo. Dami namang bilin, Chief. Sige na po. Gogora na ako para makarami ng ikot. Please, please. Isa lang po ang hiling ko. Gagawin ko ang lahat mag-qualify lang sa Cup Series this year. Gusto ko maging pinakamagaling sa lahat. Lahat-lahat ibibigay ko para matupad ang kahilingan ko. Hintayin mo ang hudyat ko. 3, 2, 1. Vera! Masyado mabilis! Vera! Vera, naririnig mo ba ako? Vera! Vera! Kumusta na ba ang pakiramdam mo? Masakit lang po yung ulo ko tsaka yung tagiliran ko. Ilang buhay kaya nabawas sa'yo sa pagkakabangga mong yun? Isang araw ka rin hindi nagising. At sobrang wasak ng kotse, Vera. Kung hindi ka tumilapon palabas, baka napisa ka sa loob. Samuel, wag mo na muna ikwento kung ano nangyari. Hayaan natin magpahinga muna si Vera. Pero Chief, dapat maintindihan ni Vera ang extent na aksidente niya dahil hindi siya sumunod sa mga bilin niyo. Samuel, tama na. Sige, Chief. Tatawag muna ako ng nurse at sasabihin nagising na ang pasyente. Mabuti pa nga. I'm sorry, Chief. Akala ko lang makakaya ko ng kontrolin kahit na mas mabilis sa karaniwan ng speed. Mali yung calculation ko.
May mga tao tayo na gumagawa ng kalkulasyon at timing. Kaya nga may team tayo para suportahan ng driver na katulad mo. Pero kapag ikaw mismo hindi nag-iingat at sumunod, Alam ko po, Chief. I'm sorry. wala na tayong magagawa. Nangyari na. Magpahinga ka na. Makikibalita na lang ako kay Samuel sa sinabi ng doktor. Kailangan ko makabalik sa headquarters. Pasok. Vera! Kumusta ang pakiramdam mo? Ay naku, kaloka ka ah. Kung hindi pa ako sinabihan ni Sammy, hindi ko malalaman na naaksidente ka. Kaya hindi ko pinapasabi sa'yo kasi sumasakit ang ulo ko kapag malakas ang tunog. Ang lakas-lakas kaya ng boses mo. Papahinga ako eh. Oo, ito na nga, hihinaan na. Ikaw naman oh. O ano, may masakit pa ba bukod sa ulo mo? Ito lang sa kaliwang tagiliran ko pero wala namang ibang masakit. Kahit pa at legs ko, okay lang din naman. Kapag napanood mo ang footage ng pagbangga mo, naku, magtataka ka talaga kung bakit nabuhay ka pa. Sobra talaga, Vera. Ganun ba kagrabe? Hindi nga maipaliwanag kung paano ka tumalsik palabas ng kotse bago bumangga sa gilid ng circuit racetrack ang sasakyan. Ang laking damage din ang babayaran nyo. Problemado na nga raw ang Daredevil teammates mo. Hindi ko naman alam na mangyayari to eh. Dati ko pa namang ginagawa yung gusto ko at hindi naman ako nababangga, di ba? Don't worry, may pangbayad naman kami. May insurance ako at saka yung kotse. That's not the point. Hindi pera. Ikaw. Yung safety mo. Ano? Problemado sila sa akin? Admit it. Dati ka pa namang pasaway, di ba? Sabi ni Sammy, lahat daw ng bili ng chief, engineer at na mechanic nyo, hindi mo lagi sinusunod. Ngayon, munti ka pang mamatay. Confidential work information yan. Samuel talaga hindi mapigilan yung bibig eh. Alam mo, hindi porke girlfriend ka niya, pwede na niyang sabihin yan sa'yo. Hoy, hindi lang niya ako girlfriend, no? Best friend mo ko. Simula pa sa bahay ampunan. Tayong tatlo ang Three Musketeers. Kaming dalawa ni Samuel ang kapamilya mo sa mundong ibabaw. Baka nakakalimutan mo, ha, Vera? Oo na. Sige na. Ay, ayan, may dala ka palang mansanas. Ipagbalat mo na lang ako ng isa para matigil yung bibig mo kakatalak. Pero thank you ha. Bait-bait talaga ng best friend kong napakalambe. Oo na. Sus, ng bola ka pa. Kahit anong isip ko, kahit anong pag-replay ko sa video footage ng crash ni Vera, hindi ko pa rin maipaliwanag kung paano nakaligtas ang makina ng kotse niya. Nakapagtataka talaga dahil na-UP halos lahat ng parte na sumadsad sa pader ng circuit racetrack bago tuluyang bumangga ang mismong harap ng kotse niya. Hindi na nga natin maipaliwanag kung paano nakatalon palabas si Vera. Dumagdag pa tong makina ng kotse niya. Pero, Sir Carlo, hindi nga tumalon palabas si Vera. Para bang itinalapon siya palabas ng kotse. Yun ang nakita natin sa video footage. Isinuka siya palabas. Imposible naman yun. Wala namang eject-enabled seat sa mga totoong kotse. Sa James Bond movie lang nangyayari mga ganun. Fantasy! Ano po ang plano ninyo? Chief Larry, Sir Carlo? Carlo, tingnan mo kung pwede pa ba talaga magamit ang makina ng kotse at ilipat na lang sa bagong kaha. Baka maswerte ang makina na yan para makaligtas sa isang aksidenteng ganong katindi. Sige Chief, mag-uusap na lang kami ng engineer sa mga kailangan gawin. Sana lang umabot sa qualifying round ng Asian Racing Cup ang mga gagawin. Para tayo nagsimula sa umpisa. Kapag naayos na ang kotse, Chief, dating gawi. Sa mga local racing muna natin pasalihin si Vera para matune up ang kotse niya, pati na rin ang ugali niyang pasaway. Masyado naman niyang isinasabuhay ang pangalan ng team natin. Wala na yata makakapag-tune up sa ugali ni Vera. Daredevil talaga siya kahit nung una pa lang. Baka dahil wala naman siyang kapamilya, nothing left to lose, ika nga. Mabuti na lang talaga at nabuhay pa siya. Naayos mo na
ang kailangan mo, Vera. Oo, nasa bag na lahat. Si Farah. Siya ang pinagsettle ko ng bill para madala ko ng ibang bag mo sa kotse. Isang duffel bag lang naman pala tong gamit mo. Mga prutas, kaya namang bitbitin na lang. Oo, kayo lang naman ni Farang dumadalaw sa akin eh. Wala naman masyadong dadalhin. Tsaka isa pa, 4 days lang naman ako rito sa ospital kaya konti lang talaga yung gamit. Mabuti na lang talaga at pwede ka na lumabas ng ospital. Masama na ang tingin sa akin kanina ni Chief. Parang gustong ako na lang ang mag-test drive ng kotse mo. Di na kailangan, okay naman na ako eh. Kaya sa headquarters mo na ako ibaba pagkatapos nating ihatid sa bahay si Farah ha? Bukas ka pa naman pinagre-report ni Chief Hindi, gusto ko mag-ensayo. Oo. Di ba sabi mo may street racing mamayang madaling araw sa isang underdevelopment na subdivision dito sa Batangas? Tara, punta tayo. Gusto kong magsanay gamit ang bagong kotse. Sigurado ka ba? Hindi ba parang antanda mo na para mag-street racing? Isa pa, professional racer ka. Maawa ka naman sa mga bata na gusto lang mag-enjoy. Samuel, tight ng schedule natin. Sa isang linggo pa ang sunod na schedule sa circuit track. Kaya please, payagan mo na ako. Payagan mo na ako mga rera ng pailalim bago yung qualifying rounds. Pag-iisipan ko. Dahil ako na naman malalagot ka na Chief kapag nahuli tayo. For sure, papayag ka na kasi sabi mo, pag-iisipan mo, di ba? Kaya mahal na mahal ka ni Farah eh. Dali-dali mong kausap. Oh, bakit nadamay ako sa usapan? O bakit? Di ba totoo naman? Oo naman. Sammy, babe. Okay na raw. Ipiprint na lang ang mga lab results at medical certificate tapos pwede na tayong umalis dito sa room. O siya, sige. Salamat, mahal. Ew, kadiri. Huwag nga kayong mag-PDA dito. Kahit mahal ko rin kayong dalawa, nakakadiri pa rin kayo. Ang arte ah! Ito pala yung video footage ng car crash ko. Tama nga sila, Samuel. Hindi nga talaga biro ang pagkakabangga. Paano nga ba ako nakatalon palabas ng sasakyan? Wala talaga akong maalala. Vera, ano? Napanood mo na ang video footage? Oo, pero hindi ko pa rin maalala kung ano talagang nangyari. Pwede ko na bang kunin yung kotse? Naku, malalagot talaga tayo bukas kapag nalaman nila na kinuha natin ang kotse dito sa headquarters. Sabi mo naman, maayos na yung kotse at for tuning na lang, di ba? O siya, tara na at baka may bumalik pa rito tapos mahuli tayo. Huwag kang mag-alala. Ako naman ang bahalang magpaliwanag sa kanila kapag nagkabukuhan eh. Dapat lang talaga. Ang daming tao rito, Samuel. Parang puro mayayamang kabataan ang nandito. Sigurado ka ba na walang pulis na darating? Kakilala ko ang organizer nito. Siya mismo nagpadala ng invitation sa akin. Bunsong anak na may-ari ng subdivision developer at ang tatay naman niya may kapit sa pulisya kaya siguradong walang darating na pulis. Grabe na talaga yung mga kabataan ngayon. Eh. Makapag-enjoy lang, nag-organize pa ng mga ganito. Akala mo naman ang tanda na natin. 27 pa lang tayo, no? Maaga lang tayo na linya sa pangangarera. Swerte ka lang at nakita ni Chief ang potential mo noong naghahanap siya ng driver para sa team niya at naging professional ka. Oo na. Kung hindi dahil sa ganitong klaseng street racing, hindi rin naman ako makikilala ni Chief eh. At kung hindi dahil sa'yo at sa pagsama-sama mo sa akin sa mga street racing dati, hindi ako makakapagmaneho ng ganito. O, di ba? May silbi talaga ako sa buhay ninyo ni Farah. Oo naman. Kung nga yung forever love niya, di ba? Ay, naku, salamat talaga at mayaman ang nakaampon sa inyong dalawa. Pati ako naambunan ng grasya. Naku, magkatramahan pa tayo rito. Nangako naman kami na di ka namin pababayaan. Oo, tinupad namin yun. Kaya ikaw, magtino ka naman. Kunting ingat naman. Wala ka nga sigurong kadugo pero kami ni Farah ang pamilya mo. Pati si Chief. Sige, susubukan ko. Alam ko naman na simula pa nung nasa bahay ampunan tayo, kayong dalawa na talaga yung kakabuo. Hanggang sa may umampun na sa inyo at naiwan ako dun. Hindi pa rin talaga kayo nakalimot. Kaya nga. Para ka namin kapatid ni Farah. Salamat ha. Salamat hindi ako pinabayaan. Ito talaga ang cringe na usapan natin.
Pag nalaman to ni Farah, sasabihin nun na tumatanda na tayo. Ang hilig nung magdramahan. Cringe din kaya kapag nagpe-PDA kayo sa harapan ko. Ay, sige na. Sasakay muna ako sa kotse ha. Ikot muna ako para ma-warm up ko yung makina. O siya, sige. Ang radio receiver, on mo ha. Naayos ko na ang frequency. Doon na lang tayo mag-usap kapag nasa starting point ka na. Okay. Warm up mo to, Vera. Kailangan magamay mo ulit ang manibela dahil pangalawang buhay mo na to. Vira! Ready na? Dating gawin ha. Dito sa radio receiver pa rin tayo mag-uusap. Malapit na magsimula ang karera mo. Pagmasdan mo lang ang hudyat ng starter sa harapan. Copy Samuel. Vira! Bakit parang kinakabahan ka? Okay ka lang ba? Pwedeng hindi ituloy kung kinakabahan ka. Hindi okay lang ako. Kaya ko to. Stand by, Vira! Ayan na ang countdown! 3, 2, Ito na! Vira, ang galing mo! Sobrang bilis! Ikaw na naman ang nanalo at pinakamabilis mong record dito! 6.77 seconds, 260 miles per hour! Ha? Tapos na ba? Anong tapos na ba? Ano ka ba? Kanina pa! Hinintay nga lang kitang makaikot pabalik. Ano? Okay ka ba? Ang galing talaga! Teka. Ito, panoorin mo dito sa phone ko. Send na sa akin ang video. Oo nga, ang bilis ko nga, no? Teka, bakit ganito? Parang hindi ko maalala kung anong nangyari. Ay, nako. Baka naman sobrang excitement mo yan. Tara na. Okay na yung isang practice ngayong gabi. At sa ibang araw naman. Tara na, ihatid na natin tong kotse at may lakad pa ako. Sige na, ako na lang magsasoli nito. Gusto ko pa mag-practice ng ilang ikot dito eh. Yung truck na ginamit pagdala nito rito sa street race, isoli mo na lang sa headquarters ha. Nandun naman yung kotse mo, di ba? Oo, sigurado ka ba? Oo naman, kaya ko na to. Sige na, ingat tayo, sara mo na yung pintuan. Pero nakakapagtaka naman. Ang huling naaalala ko, paandar pa lang ako. Kabababa pa lang ng green flag. Paano nangyaring tapos na kaagad? Panalo pa ako. Masyado bang nakalugang utak ko nung aksidente? Hello? Best friend, nasan ka? Dito sa kwarto, bakit? Kagabi, saan ka nagpunta? Huh? Dito lang din sa apartment, bakit? Wala ka dyan kagabi. Nagpunta kami ni Sammy ng mga 3 a.m. walang tao sa apartment mo. Paano mo naman nalaman na walang tao? Tsaka, bakit madaling araw? Magkasama nga kami ni Sammy sa street race kagabi. Pagkatapos niya doon, nagkita kami. May pinuntahan kasi kaming bar party ng friend ko. Tapos dumaan kami dyan dahil gusto ka namin yayain kahit hindi ka naman umiinom ng kahit anong alcoholic drinks. So ano, gagamitin nyo dapat yung apartment ko para mag-PDA kayo habang umiinom kayong dalawa? Ganon? Grabe ka naman sa person. So ano nga? Ano ba? Saan ka nga nagpunta? Andito nga lang talaga ako. Wala ka nga. Kasi pumasok kami sa loob ng apartment mo. Wala ka naman sa kwarto. Magsolian na tayo ng susi. Never. So ano? Ano, aamin ka na ba ha? Saan ka nga nagpunta? Ano ba? Wala nga akong pinuntahan. Ang alam ko, umuwi na ako. Yun lang. Ay nako, sige na nga. Kung ayaw mong umamin, bahala ka dyan. Bumangon ka na kasi, tanghali na. Pupunta pa tayo sa circuit race track para sa practice race mo, di ba? Nga pala, no? O, sige, Farah. Vera, take it easy, okay? Baka kaya may lapses ka sa memory dahil sa stress. Patingin ka kaya ulit sa doktor. Okay nga lang ako eh.
Sige na, babangon na ako at baka magpunta ng jowa mo at mapagalitan pa ako dahil late ako nag-prepare. Okay. Ingat kayo ng mahal ko, ah. Oo na, bye! Wala ako dito ng 3 a.m.? Paano naman nangyari yun? Tsaka, bakit wala akong maalala? Vera, 2 lap na warm-up sa speedway then pit stop. Tamang takbo lang para sa data na kailangan namin sa pag-adjust ng suspension system, tension at brakes, okay? Back from scratch tayo kaya sumunod ka muna ha, Vera. Ang aerodynamics at gear ratios kailangan namin ayusin ulit. Yes po, Chief, Sir Carlo. Pasensya na po, hindi ko naman po gustong maaksidente. Alam naman namin yon. Mabuti't walang nangyaring masama sa'yo. Kaya nga mas mag-ingat tayo. Hanggang ngayon, hindi namin matukoy kung bakit ka bumangga. Dati naman, kahit mabilis ang acceleration mo sa umpisa, nakokontrol mo pa rin. Tama na. Saka na lang natin pag-usapan na uli yan. Vera, mag-ready ka na. Opo. Ready? 3, 2, 1, go! Vera! Alalay lang! Masyadong mabilis na naman! Palapit ka na sa corner! Slow down! Vera, slow down! Vera, paano? Vera, paano mo nagawa yun? Vera, ayos ka lang ba? Ha? Chief, bakit po? Parang ang saya nyo, hanggang tenga yung ngiti nyo ni Sir Carlo, pati si Samuel. I can't believe this! Nabeat mo ang records mo! Lahat ng records mo! Pero, Ang ganda ng takbo kanina. Hindi ko alam kung ano nangyari pero ang perfect at swabe ng execution ng liko mo. Pati ang bilis mo sa straight ng speedway. In short, ang perfect ng takbo mo kanina. Manghang-mangha sila. Napanganga pa nga silang dalawa ng sobrang bilis mong natapos ang 2 lap. tapos na agad? Hala siya! Eh, ano akala mo? Pasimula pa lang. Paano ko naging tapos na? Pakiramdam ko hindi pa nagsisimula pero mainit na naman ang kotse at parang napagod na rin naman ang braso ko at pa sa pag-change ng gear at accelerate. Ano ba itong nangyayari sa akin? Oh, Vera. Anong sabi ng doktor sa loob ng clinic? Hindi ka mag-usap tayo habang papunta na tayo ng parking lot. Nandun lang naman si Samuel eh. Hinintay tayo sa may kotse. Ah, sige. Alam mo, sa totoo lang parang wala rin natulong yung check-up eh. Kasi kung gusto ko raw ipaulit yung mga CT scan, pwede naman. Pero wala raw talagang problema sa ulo ko eh. Walang tumor, walang cranial pressure, wala lahat. Everything looks normal. May medical terms ka pang nalalaman ha. Hindi, ginaya ko lang yung doktor. Pero ano nga raw ang explanation sa memory loss? Short-term memory loss daw dahil siguro dahil na rin sa stress. Tapos kulang sa tulog. Pwede rin PTSD or post-traumatic stress disorder. So lahat yun meron ka? Natrauma ka ba sa pagkakabangga mo? Stress ka ba dahil malapit ang Asian Cup qualifying race? Hindi ka ba nakakatulog? Dami mo namang tanong. Mas marami ka pang tanong kaysa dun sa doktor kanina eh. Para, hindi naman ako stressed. At saka hindi ko alam kung trauma ba yung nararamdaman ko kasi parang hindi naman eh. Nakakapagpatakbo pa rin naman ako ng kotse, di ba? Pero hindi mo masabi kung bakit parang nagba-blackout ka tuwing magsisimula ang karera. Kahit anong race ba yan? Oo, para. Pero, alam mo, hindi ko talaga maintindihan eh. Baka nga stress lang talaga ako. Kaso, di naman ako pwedeng magpahinga. Mamayang gabi may street racing ulit kaming pupuntahan ni Samuel. Basta wag lang kayong mapapahamak sa ginagawa nyo, ha? Oo naman, kami pa ba ng mahal mo? Galing kaya namin. Tandem kaya kayo sa kalokohan.
yung gloves na ginamit ko nung isang gabi sa street race? Pati yung suot kong damit nawawala. Pinalaundry ko ba yun? Parang wala naman ako matandaan na nagpalaba ako eh. Pati boots ko wala rin. Ano bang nangyayari? Teka, yung wet wipe sa toilet paper dito sa banyo ko kumonti na rin ah. Grabe. Bakit pa parang lahat na lang hindi ko maalala? Di ba na nga lang isusuot ko? Hello? Ano, ready ka na? Andito na ako sa ibaba, sa truck. Bibihis lang saglit. Bakit ba ang aga mo? Huwag mo nga ako madaliin. Ang aga-agang init ng ulo mo. Di naman kita minamadali. Maaga lang ako kasi maraming checkpoint ngayon sa mga lugar. Baka mali tayo sa street racing kapag naipit tayo sa traffic. Checkpoint? Bakit may checkpoint? Eleksyon na ba? Ang pangit ng logic mo. Pwede naman magkaroon ng checkpoint sa mga pulis kahit kailan, lalo na kapag may threat sa security. Threat? Anong threat naman yan? Bakit ba ang irritable mo? At ngayon talaga tayo nagkwentuhan. Bilisan mo na magbihis at bumaba ka na rito. Dadaanan pa natin si Farah kasi gusto raw niya sumama. Okay, mga 5 minutes nandyan na ako. Kasama na naman si Farah. Kayo mag-PTA sa harapan ko, iwan ko talaga kayo. O siya, sige. Uminom ka ng malamig na tubig bago ka bumaba ha. Init ng ulo mo. Bakit naman kaya may checkpoint? Tsaka hindi naman mainit ang ulo ko ah. Talaga namang nakakairita lang sila. Miikot lang si Vera, warm up niya. Okay. Ang daming tao rito ah. Puro mga nakakotse. Malamang nakakotse sila kasi puro car and car racing enthusiasts ang nandito. Tingnan mo nga mga sasakyan nila, pabonggaan ng setup oh. Oo nga. Ang gaganda ng mga auto nila oh. Kahit hindi ko naintindihan, bakit kailangan gumastos ng limpak-limpak na salapi sa kotse? Ang ganda nga palang tingnan. Kaya nga ako nahilig sa kotse. Ang gandang magpa-setup. Ang sabihin mo, may car dealership ang umumpun sa'yo kaya nahilig ka talaga sa sasakyan. Oo nga pala. Napakamot ka pa sa ulo talaga ah. Pero seryoso, nag-aalala ko kay Vera eh. Parang ang dami niya hindi maalala. Tapos minsan, ang init ng ulo niya, ang moody. Pansin mo rin pala, no? Kanina nga lang ang sungit niya. Hindi naman ganun dati yun. Kahit masaway yun, kapag sa ating dalawa, hindi umiinit ang ulo niya, di ba? Kaya nga eh. Nakapagtaka na naninita na siya sa atin ngayon eh. Dati pa biro lang. Pero ngayon parang high blood talaga siya sa atin. Sa mga simpleng bagay pa ha. Oo nga eh. Yan. Tapos na ang huling nangarera. Si Vera na ang sunod. Asikasuhin ko lang muna, babe. Okay. Vera! Panalo ka na naman! At ang record mo, nabit mo pa ang huli mong record! Pinakamabilis mong record to! 6.67 seconds! Mas mabilis ng 10 seconds sa huling laban mo rito! Ang galing ko talaga! Umuwi na tayo. Gusto ko na magpahinga. Ha? May problema ba? Bakit parang hindi ka masaya? Paano ko sasabihin na wala akong maalala sa karerang tinakbuhan ko? Paano ko sasabihin na posibleng nababaliw na ako dahil lagi na lang akong walang maalala? Vera, okay ka lang? Napatulala ka. Hindi mo ba sinagot ang tanong ko? Tara na, naghihintay na si Farah. Ayos lang ako. Sige, mauna ka na kay Farah. Susunod na lang ako. Siya, sige, okay. Hindi ba delikado yung ganito? Bigla akong nawawala sa sarili habang nagdadrive. Buti hindi ako nababangga. Nakakainis. Bakit ba nangyayari yung ganito sa akin? Kung kailan malapit na yung official na karera? Sure ka ba na okay lang si Vera? Ano raw sasakyan niya pa uwi? Sabi niya, siya na raw ang bahala. Tayo na lang daw magsoli ng kotse sa headquarters. Last time kasi, siya na mismo nag-drive ng kotse pabalik.
Eh, may lakad tayo that time kaya mag-isa akong bumalik sa headquarters. This time, siya na lang daw eh. Hala, may checkpoint na naman. Ay, mabilis lang naman dumaan ng checkpoint kapag pinapakita ang permit tsaka ang lisensya. Grabe, ang daming krimen ngayon ha, kahit dito sa ating probinsya. Kailangan pa nila mag-set up ng mga ganito. Pero useless lang din naman kasi kahit mag-checkpoint sila, kung hindi nila kilala ang killer, paano nila mahuhuli? Kapag mukha yatang suspicious. Eh, masyado naman yatang judgmental kapag ganun. Ano kung mukha lang masamang tao pero mabait ka naman pala, di ba? And vice versa. Paano kung malaanghel pala tapos demonyo pala ang ugali? Sabagay. Pero hindi lang sa itsura binabatay, pati rin sa kilos. O yan, malapit na sa checkpoint. Magpanggap na tayo mabait. Sira, mabait naman talaga tayo. Vera! Vera, gising! Antok pa ako. Gumising ka kasi may practice ka ngayon. May sakit si Samuel. Hindi siya makabangon sa trangkaso kaya akong pinapunta niya rito para gisingin ka. Ano ba? Inaantok nga ako eh. Akala ko ba gusto mong manalo sa qualifiers this year? Ngayon ka ba magtatantrums kung kailan mas naging okay ng performance mo? Bangon na, ano ba? Nananalo naman ako lagi. Tsaka paganda na ng paganda yung records ko. Bakit pa ako mag-i-ensayo? Malis ka na nga. Labas na. Vera naman, gusto mo ba ang chief niyo magpunta rito? Kaya nga ako pinakiusapan ni Samuel na ako manggising sa'yo para walang ibang papuntahin dito. Dami mo sinasabi. Masakit lalo ulo ko sa'yo. Pupunta ako ng banyo ah. Ayusin ko ang bathtub mo. Sigurado, yun ang magpapagising sa'yo. Vera! Ano tong nasa sahig ng banyo mo? Bakit puro man siya ang damit mo? Amoy dugo. Vera! Ang daming dugo naman ito sa damit mo. Ano ba yun? Bakit nagsisisigaw ka dyan sa banyo? Ano nga tong nasa sahig? Nag-nosebleed ako pag-uwi ko kaya napatakan tong t-shirt. Tapos nung kumukuha ko ng bulak, natabi ko yung baso na ginagamit ko pang mumog kapag nagsisipilyo. Eh, ayun, bumagsak sa sahig tapos nasugatan ako nung bubog. Ano? So may sugat ka sa paa? O paano kanya magmamaneho? Pagmamaneho talaga iniisip mo? Manang-mana ka talaga sa jowa mo eh, no? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Malapit na ang karera mo. Alam ko. Ang dami mo namang sinasabi, kanina ka pa pare. Sa ibabaw ng paa tumama yung bubog, okay? Buti na nga lang hindi ko natapakan eh. Okay lang ako. Kakarindi kayo, ang dami niyong talak. Eh bakit hindi mo niligpit? Akala ko tuloy kung ano nangyari at dugo ng t-shirt mo. Tapos nung sahig pa may dugo rin. OA ng reaksyon mo? As if naman may ibang pwedeng source ng dugo. Sige na, lumabas ka na at magbabathtub na ako. Ikaw rin naman maghahatid sa akin sa headquarters, di ba? Oo. Maghahanda lang ako ng breakfast natin ah. Mababa ka na sa dining area kapag ready ka na. Oo na. Kahit na naiinis pa rin ako dahil ang aga-aga mo akong ginising at sinusundo. Siyempre, para makakain pa tayo, Miss Masungit. Mabilis ka naman kumilos, di ba? For sure, awit ka sa sked mo. Sa bagay, mabilis ka sa lahat ng bagay. Sana nga lahat ng bagay nakukuha sa bilis. Maayos sana ang pakiramdam ko ngayon. Sobrang congested ng traffic. Ano kaya nangyari? Tapos, alam ko may checkpoint din ng ilang metro ang layo mula rito. Baka kaya maraming sasakyan na ipon na rito. Bottleneck kasi talaga to. Baka pa kailangan describe mo pa lahat ng posibleng dahilan ng traffic. Naantok ako eh. Wala tuloy yung antok ko. Bakit ba ang sungit mo? At bakit lagi kang puyat ha? May buwan ng dalaw ka ba? Kanina ka pa. Hindi mo kinain yung ginawa kong sandwich, hindi mo rin ininom yung juice. Eh ayoko nga, di ba? Tsaka binaon mo naman. Ano pag tinatalak-talak mo? O kaya dyan kanina pa nakakapikon. Kainis. Mas nakakainis ka. Pasalamat ka. Hindi ako mapagpatol, no? Di salamat. O, ayan.
May patrol officer tayo na naglalakad dito sa highway na standstill na ang traffic. Teka, tatanong ako kung anong nangyari. Sir, ano po ang cause ng sobrang sikip ng trapiko ngayon? Ano kasi, may pinatay na naman dito sa bayan natin. Ano po? Anong pinatay? As in murder po? Actually, parang serial killing na nga ang nangyari. Kasi pang-anim na tong namamatay ngayong buwan pa lang. Ang masama pa, random ang biktima. Wala kami makitang ugnayan ng bawat isa. Ay, nakakatakot naman po. Ano po ba ang ginagamit na murder weapon? Yun pa nga nakapagtataka. Durug ang ulo ng bawat biktima. Parang hinampas ng napakabigat na bagay. Maaaring maso o martilyo. Ang tagliran naman, may malalalim na saksak ng kutsilyo. Sige na. Marami pa akong gagawin. Salamat po, officer. Baka din yung polis na yun, pinikwento talaga lahat. Vera, ready ka na ha? 3 araw na lang at qualifying round na ng stock car racing. Vera! Uy, Vera! Tulala ka na naman! Vera! Yes, pwede na bang umikot na muna ako rito? Wala naman ng ibang tao eh. Oo, pero... May sinabi ako sa'yo eh. Pero parang hindi mo na naman nga narinig. Lagi ka na lang tulala kapag natapos ka na makaikot. Ganyan ba kapag nakaka-break ng records? Napapatulala sa sobrang kagalingan. Di ko nga rin po alam, Chief eh. Kung wala na po kayong sasabihin, iikot na ako. O siya, sige. Tiis talaga nitong batang ito. Hindi ko pala nasabi na may iwan ng isang assistant dito para iayos ang kotse at dalhin sa headquarters pagkatapos niyang gamitin. Makalis na nga at maaga pa uli bukas. Kung kailan naman pagaling pa lang ang lagnat ko. Saka pa nagpautos tong si Chief na silipin si Vera. Bakit naman kasi hindi sumasagot sa tawag? Pati ang assistant na iniwanan ni Chief, cannot be reached din. Ay. Ano yun? Parang may tunog ng binubugbog at sinasaksak. Pero bakit naman ako makakarinig ng ganun? May ilaw pa sa opisina ng Chief. Baka naroon si Vera. May tao nga sa loob. Diyos ko! Sino yun? May nakasampa sa ibabaw ng lamesa. May hawak na martilyo sa kabilang kamay at sa kabila ay mahabang patalim. Kailangan ma-videoan ko yan para may ebidensya. Pero kailangan ko rin tumawag muna ng pulis. Police station? Boss! May re-report akong pagpatay dito sa address na to. Bilisan ninyo dahil hindi ko alam kung may liligtas ko ang taong sinasaksak nila. Bilis na mga pulis! Paparating na agad pati ang ambulansya! Tumingin sa gawi ko ang suspect. Nakaitim na mask pa siya. At Mukhang tatakas ang suspect. tatakas nga siya! Hindi pwede. Hindi siya pwede tumakas. Haabulin ko siya. Hoy, tingel! Bilis niyang tumakbo at tumutulo pa ang dugo mula sa hawak ng kutsilyo. Tingel! Minto ka na! Hindi ka na rin makakatakas! Malapit na.
Ito na. Tatalunin ko na lang. Bahala na kung masugatan ako o ano. Parting naman na police patrol. Huli ka! Huwag ka lang kumilos! Wala ka nang hawak ng kutsilyo. Ngayon naman, kailangan makita ko ang mukha mo. Tanggalin natin ang maskara mo! Anong ibig sabihin nito? Vera? Ikaw ang killer? Boss, pwede bang makausap ang kaibigan ko? Kanina pa siya nakadetain dito pero wala pa yata sinasabi. Kanina pa nga namin sinusubukang kausapin, kaso iyak lang ng iyak. Paulit-ulit na sinasabi na wala siyang maalala na kahit ano. Kaso, kitang-kita naman sa CCTV ng headquarters niyo kung ano nangyari. Out of character po talaga, boss. Hindi ko rin maipaliwanag kung siya ba talaga yun. Parang imposible. Pero nakita ko kasi siya mismo na nakapaibabaw sa lalaking pinatay niya. 11 saksak sa tagiliran at basag ang bungo ng dati niyong assistant. Kung titingnan mo ang crime scene, planado ang lahat dahil may latag na plastic ang lamesa at may mga nakapalibot na absorbent na tela. Pero kung tutuusin, ganun po talaga ang setup sa silid na yun. Doon kasi binababa ang makina ng mga kotseng ginagawa sa headquarters. Tatapatin na kita. Opo. Hindi magandang lagay ng kaso ng kaibigan mo. Maaaring makulong siya ng mas matagal dahil kinumpirma ang 6 pa na unang namatay gamit ang kutsilyo at martilyo. Mukhang siya rin ang suspect eh. Marami na bang pruweba? May mga nakuhang dugo ang gloves, damit at mga pamuna sa basurahan sa apartment niya. Ano po yun? Oo, natuyo na ang mga dugo. Ibig sabihin, matagal na ang mga yon. Magko-cross-match pa ang forensic sa mga biktima. Pero kapag napatunayan na sa mga biktima ang mga dugo nun, wala nang kawala si Vera. Ano ho? Pero imposible. Kasi lagi naman ho namin kasama si Vera at hindi siya gagawa ng ganoon. Pero lahat ng ebidensya, siyang tinuturo eh. Pero imposible talaga eh. Kahit na maraming pagkakataon na hindi siya sumasabay sa pag-uwi. At sabi ni Farah, may nakita siyang mga dugo ang damit sa banyo ni Vera. Hindi maaari ito. Kailangan malaman ko ang totoo. Naisip kong paraan, Vera. Alamin ko kung ano ang totoo. Bakit ka lang dyan sa loob ng kulungan? Ligtas ka namin. Ready? 3, 2, 1, go! Ano nangyayari sa akin? Parang may sariling buhay yung mga kamay at paa ko. Papatakbo ang kotse! Kahit anong dilat ko, parang unti-unting hinihila ang diwa ko. Hindi! Hindi ako bibigay! Hindi maaari ito! Anong ginagawa ni Samuel? Kanina ko pa sinusundan ang sasakyan ni Vera na ginamit ni Samuel. Humindo siya sa gilid ng kalsada at may kinuhang isang itim na bag. Binuksan niya ang bag at may inangat siya na kumislap sa liwanag. Kutsilyo? Isang mahabang kutsilyo at isang martilyo ang nilabas niya mula sa itim na bag. Diyos ko! Samuel! Anong nangyayari sa'yo? Pero sabi niya, huwag daw ako lalabas ng sasakyan kahit anong mangyari. Hayaan ko lang daw na mag-record ang dashcam. Pero, naglalakad na si Samuel pabalik sa lugar kung saan naganap ang street racing na siyang nanalo. Marami pang tao ron. Hindi kaya ang kutsilyo ay para... Diyos ko! Hindi maaari ito. Ang lubid. Hawak ko na.
Kailangan ko na lang sunggaban siya. Kaya ko to. Para kay Samuel at para kay Vera. Samuel, huwag kang lilingon para masunggaban kita at mapatumba. Kailangan matali ko ang mga kamay niya habang nangihina siya sa ginawa kong pagsuntok sa batok niya. Patumba ko siya ngayon pero hindi ko alam kung gaano katagal siyang tulog. Pwede na siguro to. Mahigpit ng pagkakatali. Samuel! Samuel! Please! Gising! Bakit mo ako sinasampal? Anong nangyari? Patong ka pa sa akin at... Paano mo naitaan yung mga kamay ko sa likod? Samuel! Natakot ako. Akala ko hindi ka na magigising. May hawak kong patalim at... Patalim? Para ano? Para patayin ka? Kagaya ng pagpatay ko sa iba pa! Sino ka? Sino ka? Hindi ikaw si Samuel. Hindi niya boses yan. Hindi mo na mababawi si Samuel. Kagaya ni Vera. Sa akin na siya! Sa akin na sila! Hindi ako papayag. Manahimik ka. Kasi nasa katawan ka pa ni Samuel. Hindi kita uurungan. Nakatali sa malayong lugar si Samuel. Nahila ko ng truck ang demonyong kotse na tupalayo sa maraming tao. Kunti na lang mawawasak ko na rito. Tama si Samuel. Buti nagdala ko ng palakol. Hindi sapat ang martilyo lang. I'm sorry, Vera. Dapat napansin namin ang pagbabago mo. Pero ngayon, mawawala na ang makina ng sasakyan na to. Demonyo ang coaching to. Isang diablo na sumasapi sa katawan ng taong sumasakay at gumagamit dito. Kapalit ng panalo ay kaluluwa ng tao. Oo. Diablo kang kotse ka. Akala mo hindi namin mapapansin ni Samuel? Inaral namin ang lahat ng video footage ni Vera mula sa mga karera niya. Tuwing papaandarin niya ang sasakyan, nawawala siya sa sarili. Pagkatapos ng karera niya, disoriented siya at para bang walang maalala. She looks so lost. Ang tanga-tanga namin ni Samuel. Hindi man lang namin napansin na nagbabago ang kaibigan namin sa harapan mismo namin. Ang masama pa, pinabayaan namin siyang magawa ang mga krimen na yon. Mga krimen na hindi niya alam na ginagawa niya na pala. Kaya heto ang sayo, Diablo. Diablo ka! Mamatay ka! Nabuhusan ko na ng gasolina ang buong makin at tinatad ko ng palakol at martilyo. Nailatag ko ng tali. Kailangan ko na lang makalayo rito para masildihan ko na. Para to sa kaibigan kong winasak mo. Hayop kang Diablo ka! I'm sorry, Vera. Hindi naman namin alam na magkakaganito. Kinamay po kami. Nakakagulat na wala ka namang sakit pero biglang hindi ka na lang nagising sa kulungan. Gapon ka pa iyak ng iyak. Nakausap naman natin siya linggo-linggo sa loob ng isang buwan na nakapiit siya sa kulungan. Pero hindi sapat yun. Hindi natin siya nailigtas. Hindi mapatunayan na may sumasapi sa kanyang Diablo galing sa makina ng kotse na yon. Ang masama pa, dahil totoo ang Diablong kotse ang pumapatay,
Nang nakulong si Vera, natigil ang mga walang habas sa patayan. Kaya mas lalo siyang nadiin. Wala nangyari sa footage na ipinakita natin. Hindi naniniwala yung mga polis. Pero paano naman sila maniniwala? Hindi ba tayo? Ang tagal din bago natin napagtanto na ganun pala nangyari. Kahit tayo nahihirapan paniwalaan ng lahat. Pero hindi dapat namatay si Vera ng ganun-ganun lang. Hindi mo lang niya nakamit ang hustisya. Bago na maalam si Vera, naintindihan niya na baka raw pahiram lang sa kanya ang pangalawa niyang buhay pagkatapos niya maaksidente. Diablo raw ang tumupad ng panalangin niyang maging pinakamagaling sa karera. At ang kapalit nun ay ang kaluluwa niya. Ang kaluluwa niya na noong naaksidente siya ay nakuha na ng Diablo bilang kapalit sa pagtupad ng kahilingan niyang maging pinakamagaling sa pangarera. Sayang lang ang lahat. Wala rin namang pinatunguhan. Sana lang matahimik na ng tuluyan ang kaluluwa ni Vera.